Mahal niyo Ejay. Gusto niyo din po akong gawing girlfriend, mahinang tanong ko sa kanya. Nakatingala ako sa kanya ngayon habang nakatunghay naman siya sa akin. Alam kong hindi pa pwede pero I don't have choice, Angela. Hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko sa iyo. Nagsiselos ako sa tuwing naiisip ko na may ibang lalaking nagkakagusto sa iyo, mahina niyang sambit. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang hindi maipaliwanag na damdamin kaya wala sa sariling napakagat ako sa sarili kong labi. God, alam mo bang ikaw lang ang iisang babaeng laman ng mga panaginip ko? Hindi ko alam kung anong meron sa iyo, pero kung pwede lang. Gusto na kitang pakasalan at gawing asawa, mahina niyang muling bigkas. Hindi na ako nakapalagpa nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at dinala iyon sa kanyang dibdib. Naramdaman mo ba kung gaano kalakas ang kabog ng dibdib ko ngayon? Ikaw lang ang pwedeng gumawa niyan sa akin. Ikaw lang ang nag-iisang babae na nagmamay-ari sa puso ko. Kaya kong maghintay ng 5 buwan para tuluyan kang maging akin pero hindi ko kayang pigilan ang sarili ko na halikan ka ng paulit-ulit. Mahina niyang bigkas kasabay ng mabilis na pagbaba ng mukha niya at paglapat ng labi niya sa labi ko. Kaagad namang nanlaki ang mga mata sa gulat. Hindi ko kasi talaga inaasahan ito. Ang familiar na pagdikit ng labi niya sa labi ko at ang init na nagmumula doon ay para bang normal na lang sa akin. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang unting pagpikit ng mga mata ko para mas lalong damhin ang halik na iyon. Wala sa sariling napaawang ang bibig ko nang maramdaman ko ang pagsiksik ng dila niya sa labi ko. Nag-umpisang galugarin ang dila niya ang bibig ko na siyang nagbigay sa akin ng kakaibang sensasyong sa buo kong katawan. Hindi ko na napigilan ang bugso ng aking damdamin. Naramdaman ko na lang ang pagtugon ko sa halik niya dahilan para lalo siyang naging mapuso. Lalong lumalim ang halikan sa pagitan naming dalawa to the point na wala na kaming pakialam pa kung tama or hindi ba itong ginagawa naming dalawa. Nakapokus lang din naman kasi talaga ako sa halikan naming dalawa na akala mo sobrang nasasabik ako sa labi niya. Paungol kong sambit nang bigla niya nalang hulihin ang dila ko at marahang sinipsip. Iba yung sensasyon ang biglang bumalot sa buo kong pagkatao nang gawin niya iyon sa akin. Naramdaman ko din ang paghaplos ng dalawa niyang palad sa likuran ko. Brian, mahina kong sambit nang sa wakas ay iniwan niya din ang labi ko at gumapang ang halik niya patungo sa aking pisngi. Ngayon ko lang din realize na nakayakap na din pala ako ng mahigpit sa kanya. Pakiramdam ko kasi, biglang nawala ng lakas ang tuhod ko dahil sa mainit na halikan na namagitan sa aming dalawa. Ang sarap mo, Angela. Sobrang sarap mo talaga. Nakaka-addict ang labing iyan, mahina niyang sambit habang titig na titig siya sa aking mukha. Muli akong napalunok ng sarili kong laway. Biglang dagsan ang realisasyon ko kung saan ko ba talaga nakuha ang pamamaga ng labi ko ngayon. Kay Sir Brian minsan na din pala naming ginawa ito kagabi sa hotel. Boyfriend na ba kita ngayon? Hindi ko mapigilang tanong sa kanya. Isang nakakakilig na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya bago siya tumango. Of course. Simula ngayong araw, boyfriend mo na ako at girlfriend na kita. Maghihintay ako ng 5 buwan at papakasalan kaagad kita. Malambing na bigkas niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Talaga? Magpapakasal na tayo agad, nakangiti kong tanong sa kanya. Of course. Doon din naman patutungo ang lahat, bakit pa tayo maghintay ng matagal? Seryoso niyang tanong sa akin, kasabay ng muling pagbaba ng mukha niya sa mukha ko. Muling naglapat ang aming mga labi. Buong puso ko na ding tinugon ang halik niya. Ang galing niya kasing teacher . Nakabisa ko na kaagad ang bawat galaw ng labi niya sa labi ko. Nag-uumpisa na namang sumiklab ang init sa pagitan naming dalawa nang maramdaman ko ang pagbitaw ni Brian sa akin. Humakbang siya paatras sabay iling. Tama na muna ito. Baka kung saan pa mapunta ang halikan nating dalawa, natatawa niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapanguso. Ewan ko ba nakaka-addict kaya ang halik niya. Hindi ko alam pero gustong-gusto ko din talaga na magkalapat ang labi namin. Napansin kong naglakad patungo sa may sofa si Sir Brian at naupo. Tatayo ka na lang ba dyan? Halika, upo ka dito. Busy ang lahat ng tao dito sa bahay at hindi nila malalaman na nandito tayo sa secret hideout natin, nakangiti niyang bigkas. Isang masayang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ko at naglakad palapit sa kanya. Akmang upo sana ako sa tabi niya nang bigla niya akong hawakan kaya ang ending sa kandungan niya ako napaupo.
Promise, kiss lang talaga at wala nang iba, mahina niyang bigkas kasabay ng pagsubsob ng labi niya sa leg ko. Naramdaman ko pa nga ang pagdila niya doon at ang marahan niyang kagat kaya hindi ko mapigilan ang mapahagikik dahil sa kiliti na aking nararamdaman. Teka lang, huwag dyan. Nakikiliti ako, Brian, natatawa kong bigkas at akmang tatayo na sana mula sa pagkakaupo sa kanyang kandugan pero mabilis niya namang ipinulupot ang dalawa niyang braso sa baiwang ko. Itinigil niya naman ang paghalik niya sa akin sa bahaging iyon pero naramdaman ko naman ang pagpatong ng kanyang mukha sa may balikat ko. Naiintindihan ko na kung bakit bago ang ugali niya ngayon. Alam kong kayang-kaya niya din akong alagaan sa panghabang buhay. Maraming beses niyang pinatunayan sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya, kaya naman wala din akong ibang pangarap na ibang lalaki na makasama habang buhay kundi siya lang. Pakiramdam ko nakalutang ako sa alapaap sa mga sumunod na mga araw na lumipas. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na masaya pala ang magkaroon ng mabait at maalalahanin na boyfriend. Hindi ko din alam kung nahahalata na ba ng lahat ng kasama namin dito sa bahay tungkol sa pagkakaroon ng relasyon naming dalawa ni Brian. Kaswal lang din naman kasi ang pakikitungo namin sa isa't isa sa tuwing may ibang taong nakapaligid sa amin pero kapag kami lang dalawa ang magkaharap, ipinapakita at ipinaparamdam niya talaga sa akin kung gaano niya ako kamahal. Bago sa akin ang ganitong karanasan at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng galak, lalo na at ramdam ko ang pag-aalaga niya sa akin. Sa bagay, sa tanang buhay ko ngayon ko lang din kasi naranasan na may taong nag-aalaga at nagpapahalaga sa akin kaya feeling ko sobrang swerte ko talaga. Pero hindi ko mapigilan ang makaramdam ng matinding takot ng isang araw. Bigla na lang akong ipatawag ni Madam Trixie. Ang mommy ni Brian. Bakit daw po manang Alda? Bakit daw po ako pinapatawag ni Madam? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Talagang pinuntahan niya pa ako dito sa aming silid para sabihin niya sa akin na pinapatawag daw ako ni Madam Trixie dahil may importante daw itong sasabihin sa akin. Hindi ko din alam. Sige, napuntahan mo na siya. Nakangiting sagot ni Manang sa akin bago niya ako iniwan dito sa silid. Mabilis naman akong nag-ayos ng aking sarili. Haharap ako kay Madam Trixie kaya naman dapat talaga presentable akong tingnan. Nang masigurado ko na maayos na ang hitsura ko, mabilis akong lumabas ng aming silid at naglakad patungo sa garden kung saan paboritong tambayan ni Madam Trixie. Pagdating ko ng garden, naabutan ko siyang mukhang may malalim na iniisip at nang mapansin niya ang presensya ko, sininyasan niya akong maupo sa katapat ng upuan na kaagad naman akong tumalima. Good morning po, ma'am. Pinapatawag niyo daw po ako, kinakabahan kong tanong sa kanya. Lalo akong kinabahan nang mapansin kong seryoso niya akong pinakatitigan. Alam ko ang kung ano man ang namamagitan sa inyong dalawa ng anak ko, Angela, diretsahan niyang bigkas. Wala sa sariling napasalikop ko ang dalawa kong palad dahil sa matinding kaba na nararamdaman ko ngayon. May relasyon kayong dalawa ni Brian, seryosong muli niyang bigkas. Hindi ko naman malaman kung iling or tatango ako. Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon niya eh. Sorry po. Hay, hindi ko po alam kung paano nag-umpisa pero mahal ko na po siya, mahinang sagot ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Mahal ka din ng anak namin. Umamin siya sa amin noon pa kung gaano kakahalaga sa kanya. Seryoso niya namang sagot habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Wala sa sariling napayuko ako. Angela, wala kaming pakialam kung sino man ang ibigin ng anak namin. Hindi ka makakarinig ng kahit na anong negative na comment sa amin, pero may mga bagay na dapat mong paghandaan kung gusto mong magiging maayos ang relasyon niyo ng anak ko, muli niyang bigkas. Wala sa sariling napaangat ako ng tingin. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. You need to help yourself to grow. Love is not enough para maging masaya kayo, seryoso niyang bigkas. Tulala naman akong napatingin kay Madam. Sa totoo lang, hindi ko naintindihan ang kung ano man ang sinasabi niya ngayon. Po. So sorry po. Hindi po ako nakakaintindi ng English, Madam, nahihiya kong bigkas. Angela, gusto kong bumalik ka sa pag-aaral mo kung gusto mo talagang maging karapat-dapat ka sa anak namin, seryoso niyang bigkas. Hindi ako nakaimik. Naguguluhan ako. Hindi ko naman kasi talaga inaakala na ito pala ang nais ni Madam kaya gusto niya akong makausap ngayon. Ayaw niya po sa akin dahil wala akong pinag-aralan, naiiyak kong bigkas.
Hindi ko kasi talaga inaasahan na kakausapin ako ni Madam tungkol dito. Wala akong pinag-aralan pero hindi pa ba sapat na nagmamahalan kami ni Brian para maging masaya kami? Hindi sa ayaw namin sa iyo, Angela. Gusto ka namin para kay Brian. You're innocent and adorable. Pero nasa realidad tayo ng buhay ngayon na mahalaga ang edukasyon. Mag-aral ka. Gusto naming maging professional ka para maging karapat-dapat ka kay Brian. Seryoso niyang bigkas. Hindi ito para sa amin kundi para din ito sa iyo. Kung gusto mo talagang maging kanais-nais para sa anak namin gusto namin na bumalik ka ng school. Mag-aral ka. Sa mundong ginagalawan ni Brian, hindi malabong makakaharap ka ng mga taong mababa ang tingin sa mga kagaya mong walang pinag-aralan. Huwag na nating hintayin pa na dumating ang araw na iyon at unahan na natin sila. Mag-aral ka. Maging professional ka para kahit saan at kahit sino ang kaharap mo, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Nakangiti niyang muling bigkas. I like your character, Angela. Pero kailangan nating i-develop ang confidence mo para sa iyong magandang kinabukasan, muli niyang bigkas. Kakatapos lang naming mag-usap ni Madam Trixie at kasalukuyan akong naglalakad pabalik ng servants' quarter. Hanggang ngayon, gumugulo pa rin sa isipan ko ang napag-uusapan naming dalawa. Akala ko talaga puro saya at kilig lang ang mararanasan ko ngayong may relasyon kaming dalawa ni Brian. Hindi ko akalain na may kaakibat palang responsibilidad ang lahat-lahat. Kailangan kong mag-aral para maging karapat-dapat sa pagmamahal ni Brian? Angela! Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang ng mula sa kung saan narinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Nagpalinga pa ako at hindi ko mapigilan ang mapangiti nang sumalubong sa paningin ko si Sir. Ang binabae na anak ng mga De La Fuente. Sir, kayo pala. Bakit po, mahinang bigkas ko? Walang pag-aalinlangan na naglakad ako palapit sa kanya. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit mukha kang pinagbagsakan ng langit at lupa? Dinig ko, kinausap ka ni Mommy. Ano ang sabi niya? Pinagalitan ka ba niya? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi niya po ako pinagalitan, mahina kong sambit. Bakit ganyan ang hitsura mo ngayon? Saka, hindi pa pala kita na, congratulate, Angela. Congratulations pala, ikaw ang nagwagi sa pihikang puso ni Kuya Brian. Halata ang kilig sa boses na bigkas niya, kaya hindi ko mapigilan ang mapangiti. Thank you. Kaya lang, parang hindi yata kami bagay malungkot kong sambit. What? I mean, bakit hindi bagay, nagtatakang tanong niya. Napansin ko pa ang pagtaas ng dalawa niyang kilay kasabay ng pagpilantik ng daliri sa kanyang mga kamay. Nakalimutan na naman niyang pigilan na ipakita ang pagiging binabae niya. Basta mahirap ipaliwanag, malungkot kong bigkas. Naku! Sino ang may sabi sa iyo na hindi kayo bagay ni Kuya at nang masampal ko? Bagay kaya kayo ni Kuya Brian? Maganda ka, gwapo si Kuya at tiyak ako na kapag magkaanak kayong dalawa magiging kamukha ko, natatawa niyang bigkas. Pigil ko din tuloy ang sarili ko na matawa. Mabuti pa itong si Sergey, mukhang walang problema sa buhay samantalang ako. Heto hindi malaman kung ano ang gagawin para maipagmalaki ni Sir Brian sa lahat. Habang kausap ko kanina si Madam Trixie, doon ko lang din lubos na naintindihan na marami pa pala akong dapat gawin para maging karapat-dapat kay Brian. Hindi na nga nila ako ka-level sa klase ng buhay meron sila, wala pa akong pinag-aralan. Tiyak akong mamatahin lang ako ng mga taong mataas ang tingin sa sarili at alam kong iyan ang iniiwasan ni Madam Trixie. Kailangan ko palang magbalik eskwela para maging karapat-dapat sa kanya, mahina kong sambit. Ha? Talaga? Di mag-aral ka. Problema ba iyon, seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako kay Sir J. Mabilis sabihin ang ganoong bagay pero kay hirap gawin. Lalo na at matagal na akong nahinto sa pag-aaral. Bakit nga pala ayaw mong magbalik eskwela? Alam mo, grab mo na ang opportunity na makapag-aral. Nandito naman kami We will support you, Angela. Alam namin na malaki ang tiwala mo kay Kuya at mahal mo siya pero kailangan mo ding gumawa ng mga hakbang para maipagmalaki ka niya sa iba, nakangiti niyang bigkas. Pero paano? Hindi ko alam kung paano mag-umpisa, naguguluhan kong sagot sa kanya. Well, pwede ko namang mag-home study na muna and then, may exam kang kukunin tapos diretso college ka na. Parang yesit yata iyon
Tutulong naman kaming lahat kaya huwag kang mag-alala. Teka lang, ano ba ang gusto mong maging? Ibig kong sabihin, ano ang kursong gusto mong kunin? Nakangiti niyang tanong sa akin. Hindi ko din alam eh. Naguguluhan ako. Buo na kasi ang desisyon ko dati na huwag nang mag-aral eh. Nahihiya kong sagot sa kanya. Well, may time ka pa namang mag-isip. Don't worry, kahit ako willing kang tulungan sa pagbabalik eskwela mo. Nandyan din naman si Fiona. Basta, magtiwala ka lang sa kakayahan mo at magiging maayos din ang lahat, nakangiti niyang sagot sa akin. Talaga? Naku, thank you talaga Sir J. Ang bait niyo talaga, nakangiti kong sagot sa kanya. Naman. Basta iyong secret ko. Dapat wala kang ibang pagsasabihan dahil hindi pa ako ready na majumbag ni Daddy, natatawa niyang sagot sa akin. Kaagad naman akong napatango. Naman. Promise wala akong pagsasabihan kaya safe na safe ang pagiging. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Angela, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang mula sa kung saan biglang nagsalita ang isang baritono at napaka-familiar na boses. Dali-dali akong napalingon at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang tumampad sa paningin ko si Brian. Bihis na bihis pa ito na halatang galing pa ng opisina. Kuya, nakakagulat ka naman. Ang aga pa umuwi ka na kaagad, tawang tanong ni Sir Jerry sa kuya niya pero halata sa boses nito ang kaba. Paano ba naman kasi, habang nag-uusap kami, ramdam ko din kasi talaga ang lamya ng boses niya. Pumipilantik din paminsan, minsan ang kanyang mga daliri habang nagsasalita kanina. Mukhang importante ang pinag-uusapan niyong dalawa. Hindi niya man lang napansin ang pagdating ko, seryosong bigkas ni Sir Brian. Ramdam ko sa boses nito ang tinatagong inis kaya naman wala sa sariling napahawak ako sa braso niya. Wala iyon kuya. Nagkukulitan lang kami ni Angela, pilit ang tawang bigkas ni Sir J. Napansin ko naman ang kaagad na pagsalubong ng kilay ni Brian. Kulitan. Talagang may time kang makipagkulitan sa girlfriend ko. Sa pagkakataon na ito, halata na ang inis sa boses ni Brian. Bigla tuloy akong kinabahan. Mukha yatang hindi maganda ang gising ni Brian kaninang umaga dahil mukhang mainit ang ulo nito ngayon. Teka lang. Kuya naman. Don't tell me na pinagsiselosan mo ako. Direktang tanong ni Sir Jerry sa kuya niya na labis kong ikinagulat. Wala sa sariling napatitig ako kay Brian at hindi nakaligtas sa paningin ko ang biglang paniningkit ng mga mata niya. May dapat ba akong ipagselos easy? Seryosong tanong niya sa kapatid niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiwi. Hindi ko lubos maisip na may seloso pala itong boyfriend ko. Naabutan niya lang na magkausap kaming dalawa ni Sir Ye. Kung ano-anong mga espekulasyon na yata ang kaagad na pumasok sa isipan niya. Brian, wala kaming ginagawang masama ni Sir Ye. Pinapayuhan niya lang ako tungkol sa napag-usapan namin kaninang dalawa ng mommy mo, mahina kong sambit. Kaagad namang napabaling ang tingin niya sa akin at puno ng pagtataka niya akong tinitigan. Nag-usap kayo ni mommy? Tungkol saan, nagatataka niyang tanong sa akin. Gusto ni mommy na magbalik eskwela siya. Nag-aalangan iyang girlfriend mo kung susundin niya ba ang gusto ni mommy kaya nandito ako para payuhan siya at palakasin ang loob niya, si Sir J. Na ang sumagot sa tanong sa akin ng kapatid niya. Shut up! Hindi ikaw ang kinakausap ko. Para kang babae ang daldal mo, naiinis na saway ni Brian sa kapatid niya, kaya naman pigil ko ang sarili ko na matawa. Lalo na at kitang-kita ko kung paanong namutla si Sir J ngayon. Hay naku! Ako na naman ang nakita mo kuya. Makaalis na nga. Baka mamaya pagbintangan mo pa akong bading dahil lang kausap ko ang girlfriend mo. Na, iinis na bigkas ni Sir Ye bago siya dahan na naglakad pa alis. Mas panatag ang kalooban ko kung maging bading ka na lang. At least alam ko sa sarili ko na walang sino man ang aagaw sa akin sa babaeng mahal ko. Seryosong sagot ni Brian sa kapatid niya, kaya naman hindi ko na mapigilan pa ang matawa. Napahinto naman sa kanyang paghakbang si Sir Ye habang namimilog ang mga matang napatingin kay Brian. Kumibot-kibot pa ang bibig nito bago tuluyang tumalikod at naglakad paalis. Ningiti-ngiti naman akong nasundan na lang ito ng tingin. Tiyak kasi talaga ako na grabe ang kaba ni Sir J. Ayaw pa kasing umamin sa totoong sitwasyon ng pagkatao niya. So, ano ang hiningiti ng mahal ko?
Don't tell me na mas enjoy kang kausapin ang kapatid ko kumpara sa akin. Seryosong tanong niya sa akin nang kami na lang dalawa ang naiwan. Bawal na ba akong umiti ngayon kapag may kausap na iba? Nakanguso kong tanong sa kanya. Paano kung ang sagot ko sa tanong mong iyan ay, ano ang gagawin mo? Seryosong sagot naman niya sa akin. Wala kang dapat na ipag-alala. Kahit na nakikita mo akong umingiti sa iba, hindi pa rin mababago ang katotohanan na ikaw ang mahal ko, nakangiti kong sagot sa kanya. Napansin kong matiim niya akong tinitigan bago dahan-dahan na gumuhit ang matamis na ngiti sa labi niya. Talaga? Totoo ba iyang sinasabi mo ngayon? Hindi mo ba ako binubola, bigkas niya. Sunod-sunod naman akong tumango. Naman, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo? Ikaw lang ang lalaking pag-aalayan ko ng buong puso at pagmamahal ko, kaya wala kang dapat na ikabahala. Kung nakita mo man kaming nag-uuspa ni Sir J, wala iyon. Nagbigay lang siya ng payo sa akin dahil naguguluhan ako kanina, nakangiting sagot ko sa kanya. Kaagad niya namang hinawakan ang kamay ko habang masuyo niya akong tinitigan sa aking mukha. Maliban sa napag-usapan niyo na mommy tungkol sa pagbabalik eskwela mo, may iba pa ba siyang sinabi sa iyo? Seryoso niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong umiling. Wala na. Iyon lang naman. Hindi naman daw siya tutol sa relasyon natin, sagot ko sa kanya. Well, mabuti naman kung ganoon. Mabait naman iyang si mommy at wala naman siyang ibang iniisip kundi ang kabutihan mo, Angela. Well, kung payag kang mag-aral ulit, suggest na mag-homeschooling ka na muna. Para maging komportable ka lang, seryoso niyang sagot. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Mukhang alam na ni Brian ang tungkol sa issue na ito, kaya wala na sigurong dahilan pa para magmatigas ako. Halos isubo na nila sa akin ang edukasyon at sino ba naman ako para tangihan iyon. Ibig mong sabihin, ayos lang sa iyo na mag-aral ako ulit, mahinang tanong sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Handa akong suportahan ka sa lahat ng oras, Angela. Mahal kita. Mahal kita at gusto kong ibigay sa iyo ang mga bagay na makapagpasaya sa iyo. Nakangiti niyang sambit kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko. Sa sobrang tuwa ko, wala sa sariling mahigpit akong napayakap sa kanya. Ngayong alam kong alam na ng mga magulang niya ang relasyon naming dalawa, wala nang dahilan pa para hindi ko ipakita sa lahat kung gaano kahalaga sa akin ang lalaking kaharap ko ngayon. Si Brian ang gagawin kong inspiration para matupad lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Ang pagmamahal niya ang magiging lakas ko para harapin ang lahat ng mga pagsubok ng dumating sa buhay ko. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging mabilis ang proseso ng pagkuha ng private tutor sa akin. Since hindi pa naman nag-uumpisa ang school year, may mga private tutor na pumupunta dito sa bahay para ituro sa akin ang mga aralin. Balak kasi nilang enroll ako sa tinatawag na alternative learning system. Mas mabilis daw ang proseso ng pag-aaral ko. Ganado ako sa bagong routine ng buhay ko. Todo suporta din sa akin si Brian. Feeling ko nga nasa school lang din ako dahil halos maghapon akong tinuturuan. Iba't ibang teachers at iba't ibang subject ang itinuturo nila sa akin. Bigla tuloy na buhay ang pagnanais ko na maging isang teacher din pagdating ng araw. Yes, buo na ang desisyon ko kung bibigyan ng pagkakataon na makapag-college ako, mas gugustuhin kong maging guro na lang. Hi, Angel. Kumusta ang study? Lunch break at tulala akong nakaupo dito sa kusina habang nasa harapan ko ang hindi ko pa magalaw-galaw kong pagkain. Sa totoo lang, inaantok ako. Ilang gabi na akong kulang sa tulog dahil sa gabi, pinipilit kong magbasa para matuto. Gusto ko kasi talagang ipakita sa lahat na kaya ko. Alam ko na malaki ang sahod ng mga teachers ko at ayaw kong magsayang ng pera dahil doon. Gusto kong matuto sa mabilisang paraan kaya lang parang hindi ko na yata kaya ang palaging nagpupuyat. Brian. Naku, ikaw pala. Teka, kumain ka na ba? Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Ilang araw na din kaming hindi masyadong nagkikita dahil naging abala din siya sa opisina at sa tuwing gumigising ako ng umaga, palaging nakaalis na siya. Tuwing 8:00 ng umaga ako nagigising simula nang nag-umpisa akong mag-homeschooling. Binabawi ko kasi ang mga oras na gising ako sa gabi para mag-aral. Mukhang puyat ka ah. Hindi ka ba nakakatulog? Nahihirapan ka ba? Kunot noong tanong ni Brian sa akin. Sinulyapan niya pa nga ang pingan na nasa harapan ko sabay iling.
You know what, ang mabuti pa wala na munang studies ngayong araw. You need rest, Angel. Pipikit na iyang mga mata mo seryoso niyang muling bigkas. Naku, ayos lang ako, Brian. Kaya ko ito. Kayang-kaya ko. Saka, sayang naman kung hindi ako matuturuan ngayong araw, nakanguso kong bigkas. Kiekhe. Kiekhe. Kaya mo ba talaga? Naku, I think kailangan mo ng maayos na pahinga at komportableng tulugan. Look at your eyes, kaunting-kaunti na lang pipikit na seryoso niyang bigkas. Dinampot niya ang kutsara at tinidor at sumandok sa pingan ko ng pagkain at isinubo sa akin. Otomatiko naman akong napanganga para tangapin ang pagkain. Kaya ko na ang sarili ko. Ikaw kumain ka na ba? Bigkas ko sa kabila ng aking pagnguya. Stop talking while your mouth is full, Angel. Baka mamaya mabilaukan ka ngingiti-ngiti niyang bigkas. Alam kong. Nagbibiro lang siya kaya hindi ko mapigilan ang mapaismid. Maraming trabaho sa opisina. Umuwi lang ako dahil gusto kong makita ka. Kanina pa ako tumatawag sa iyo pero hindi mo sinasagot ang phone mo Muli niyang bigkas kaya wala sa sariling muli akong napaangat ng tingin at direktang napatitig sa kanya. Ha? Tumatawag ka? Sorry, hindi ko alam. Iniiwan ko kasi ang phone ko sa kwarto tuwing may klase ako, kaagad kong hinging dispensa sa kanya. Hindi ko din kasi inaasahan na tatawag siya sa akin. Saka, ano ang sabi niya? Talagang umuwi siya dito sa bahay para makita ako. Grabe talaga naman. Ang sweet ng boyfriend ko. Kung hindi lang nakakahiya na baka may makakita sa amin, baka kanina ko pa siya naangkin Kung sa kabaitan, maalaga at mapagmahal na boyfriend, wala na akong mahihiling pa. Mahigit 2 buwan na akong abala sa aking pag-aaral pero nandyan pa rin siya. Pilit niyang iniintindi ang busy na schedule ko. Ayos lang. Walang mas mahalaga ngayon kundi ang pag-aaral mo kaya huwag mo akong alalahanin. Nakangiti niyang bigkas kasabay ng pagpatong niya ng kutsara at tinidor sa pingan ko at kasunod noon ay naramdaman ko ang pagyapos niya sa akin mula sa likuran ko. Hindi ko na naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko dahil sa ginawa niyang iyon. Ramdam ko din kasi talaga ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Pakiramdam ko, lahat ng pagod sa buo kong sistema ay biglang naglaho dahil sa pasimpleng ginagawa ni Brian ngayon sa akin. Sarap naman, mahina kong bigkas. Isang halik sa tuktok ng ulo ang sunod kong naramdaman bago siya bumitaw sa akin. Mas masarap ka, Jiffy Angel. Mahina niya pang bulong sa akin, kaya hindi ko na mapigilan pa ang mapabungis-ngis. Magrereklamo pa nga sana ako sa tuluyan niyang pagbitaw sa pagkakayakap sa akin mula sa likuran ko, pero naunahan niya na akong magsalita pa. Ngayon nakita na kita, kailangan ko nang bumalik ng opisina. May meeting pa ako mamaya kay Mr. Johnson. Kailangan kumayod para future natin, Jiffy Angel. Nakangiti niyang bigkas na sinabayan niya pa ng pagkindat bago siya naglakad palayo. Ingat ka ha. I love you, pahabol kong bigkas habang hindi maalis-alis ang ngiti sa labi. Gosh, sobrang kinikiig lang naman ako. Napansin kong pumihit siya paharap sa akin at muling naglakad palapit. I love you too, Jiffy Angel. Masayang bigkas niya kasabay mabilis ang pagdampi ng labi niya sa labi ko. Pagkatapos noon, mabilis na siyang nagalakad paalis. Naiwan naman akong hindi mapigilan ang lalong pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Imagine, umuwi pa talaga siya para makita ako. O di ba sino ang hindi gaganahan sa buhay kung ganito ka, sweet ang boyfriend mo? Heist, sigurado na ako sa sarili ko. Si Brian lang talaga ang forever ko. Okay, that's it for today. See you tomorrow, Angela, nakangiting paalam sa akin ni Teacher Rhoda. Eksakto 5:00 ng hapon at siya din ang nagtuturo ng pinakahuling subject na dapat kong pag-aralan. Kung tutuusin, para na din akong nag-aaral sa isang normal na eskwelahan. Itinituro sa akin ang normal ang subject na napag-aaralan sa school. Si Madam Trexie ang nagpa-facilitate ng lahat kaya naman tiwala akong hindi masasayang ang kung anuman ang ginagawa ko ngayon. Lalo na at mga teachers din talaga ang nagtuturo sa akin ngayon. Sa halos 2 buwang walang palya ng aking pag-aaral, marami na din akong natutunan. Palagi ding sinasabi ng mga teacher sa akin na mabilis naman daw ako matuto. By Teacher Rhoda. See you tomorrow po, nakangiti kong bigkas na sinabayan ko pa ng pagkaway. Nakangiti naman itong
Tuluyan ng naglakad paalis. Saktong pagkaalis ni Teacher Rhoda, kaagad ko namang inayos ang mga gamit ko. Itong gazebo ang nagsisilbi kong paaralan. Angela, tapos na pala ang klase mo. Siya nga pala na i-transfer ko na ang mga gamit mo sa guest room kaya doon ka na dumiretso para makapagpahinga ka na din, nakangiting bigkas ni Manang Alda pagkalapit niya sa akin. Pino ng pagtatakang napatitig ako sa kanya. Mga gamit ko po. As in ang mga damit ko, seryoso kong tanong. Teka, hindi ba nabangit sa iyo ni Madam Trixie na ang isa sa mga guest room ang okapahin mo simula mamaya, nagtatakang tanong sa akin ni Manang Alda. Kaagad naman akong umiling. Siya ang nag-utos sa amin na ilipat ang mga gamit mo doon para makapag-focus ka daw sa pag-aaral mo. Hay nako, baka nawala lang sa isipan niya na sabihin sa iyo, kaya halika na. Ituturo ko sa iyo ang bago mong silid, nakangiting bigaks ni Manang sa akin, kaya naman wala na akong choice kundi ang sumama na lang sa kanya. Napagod ako sa maghapong pag-aaral kaya naman wala na akong inegri pa para magtanong. Ang guest room na tinutukoy ni Manang Alda ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng bahay. Malaki ang bahay ng mga De La Fuente kaya maraming mga silid ang hindi naukupa. Dito ang magiging silid mo simula ngayong araw, Angela. Dito, makapagpahinga ka ng maayos at makakapag-aral ka na din ng mabuti. Nakangiting bigkas ni Manang sa akin. Manang, bakit dito po? Komportable na po ako sa silid nating dalawa, nagtataka kong bigkas. Sundin na lang natin ang nais nila, madam. Magiging maayos na ang kinabukasan mo, Angela, kaya magkapakabait ka ha. Huwag na huwag mong sayangin ang magandang pagkakataon na ipinagkaloob sa iyo ng mga De La Fuente, nakangiti nitong bigkas. Pilit ang ngiting tumango na lang ako. Ilang palitan pa ng mga salita ang namagitan sa aming dalawa ni Manang Alda bago niya ako tuluyang iwan dito sa silid. Hindi nagkakalayo ang ganda at luwag ng kwarto sa kwarto ni Ma'am Fiona. May sarili na ding malaking banyo dito sa loob at kumpleto na din iyon sa mga toiletries. Napansin ko din ang mga gamit ko na nasa loob na ng walk-in closet. Kukunti lang naman ang mga gamit ko kaya hindi naman kakain ng maraming oras sa pag-aayos. Dahil sa pagod sa maghapong pag-aaral, nagpasya akong mahiga na lang muna sa kama. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapangiti nang maramdaman ng likod ko kung gaano kalambot ang kutson ng kama. Malayong malayo sa teksture ng kutson ko sa silid namin ni Manang Alda. Dahil sa pagod, hindi ko na nga namalayan pa na nakatulog na pala ako. Nagising ako na sobrang dilim na ng buong paligid kaya naman kahit na inaantok pa, wala akong choice kundi ang bumangon na lalo na at nakakaramdam na ako ng pagkalam ng aking sikmura. Gutom na ako. Nagpasya akong mabanyo muna bago ako lumabas ng silid. Napansin kong sobrang tahimik ng buong kabahayan kaya naman kibit balikat na lang akong naglakad pababa ng hagdan kung saan nakasalubong ko si Ate Melay. Uy, Angela. Gising ka na pala. Teka. Kumain ka na, kaagad na wika ni Ate Melay sa akin. Napansin kong may pinagkakaabalahan ito kaya wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Anong meron ate? Nagtataka kong tanong sa kanya. May bisita na dumating si Sir Brian. Sila Sir Franco at Sir Harry kasama ang mga girlfriends nila, pilit ang ngiting sagot nito sa akin. Kaagad naman akong napatango. Bakit, dumating na ba galing opisina si Brian? Nagtataka kong tanong. Kaagad naman siyang tumango. Kanina pa. Pinuntahan ka nga niya sa silid mo kanina kaya lang parang tulog ka yata eh. Sakto naman na dumating ang mga kaibigan niya kaya ayun. Nagkakayayaan na mag-inuman, nakangiti nitong bigkas. Tumango na lang ako at nagpaalaman na kay Ate Miali. Mukhang busy siya at ako naman ay nagugutom na. Angela! Angela! Nandito hindi lang pala isusubo ko na lang ang last na laman ng aking pingan nang marinig ko ang excited na boses ni Ma'am Fiona. Ano, nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin ko pa nga ang butil-butil na pawis sa noo nito na akala mo may humahabol sa kanya. Kakagising mo lang ba? Nako, bakit tutulog-tulog ka? Alam mo bang may mga bisita si kuya, kaagad na bigkas niya sa akin. Alam ko na iyon. Nabalita na sa akin ni Ate Melay, natatawa kong sagot sa kanya. Parang alam ko na kung ano ang pakay sa akin nitong si Ma'am Fiona eh. Dating gawi. Gusto niya na naman sigurong manilip. Sid, alam mo na pala tapos wala ka man lang bang gagawin? Alam mo bang nandyan din si Grace, seryoso niyang bigkas.
Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Nandyan ang malanding si Grace at alam mo bang kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano niya landiin si kuya. Naku, Angela. Mundong ginagalawan natin, bawal ang patulog-tulog. Baka mamaya, malaman mo na lang na pag-aari na pala ng iba ang lalaking mahal mo, nakalabi niyang sagot sa akin. Nandyan si Grace. Hindi ba't fling lang siya ng kuya mo, wala sa sariling tanong ko sa kanya. Fling. God. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang fling? Saka, payag kang may ka-fling si kuya, halos lumalaki na ang butas sa ilong ni Ma'am Fiona habang sinasabi ang katagang iyon. Siyempre, hindi. Pero nag-promise sa akin ang kuya mo na iiwasan niya na daw si Grace, seryoso kong sagot sa kanya. Iyan tayo eh. Sabi lang iyon. Naku. Naku. Masyado ka pang ang inosente pagdating sa mga ganitong bagay. Ang mga ahas, nandyan lang iyan nakaantabay at manunuklaw kapag makakuha ng pagkakataon, seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Grabe ka naman, Ma'am Fiona. Para namang wala kang tiwala sa kuya mo, pilit ang tawang bigkas ko, pero ang totoo, bigla akong nakaramdam ng pagkabalisa. Parang gusto kong puntahan si Brian ngayon para personal na makita ang mga nangyayari. Wala talaga. Lalaki pa rin si kuya at may chance pa rin na matukso lalo na at nakainom na, seryoso niyang sagot sa akin. Wala sa sariling mabilis akong napatayo dahil sa sinabing iyon ni Ma'am Fiona. Nasaan na sila, seryosong bigkas ko. Malapit sa pool. Hindi naman sila maliligo pero halos nalunod na si Grace, bakas ang inis sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon at mabilis akong hinawakan sa aking kamay at hinila. Wala na akong nagawa kundi ang magpasyanod na lang. Ni hindi ko na nga naligpit ang mga pinagkainan ko. Babalikan ko na lang siguro pagkatapos kong ma-check kung ano ang ginagawa ni Brian ngayon. Diretso naming tinahak ang way patungo sa may pool. Hindi pa man kami nakakalapit sa kanila, dinig na naming dalawa ni Ma'am Fiona ang tawanan sa bahaging iyon, kaya naman lalo kong binilsan ang aking paghakbang at nang matanaw ko na ang kinaroroonan nila Brian. Saka ko napagtanto na totoo ang balita ni Ma'am Fiona sa akin. Mula sa aking kinatatayuan, kitang-kita ko ang 6 ng katao na nakaupo sa isang pabilog na lamesa. Halatang nagkakatuwaan na sila at mga nakainom na. Nakita mo ba ang nakita ko? Tag-isang babae pa talaga sila. Feeling siguro nila nasa bar sila. Nako, pasalamat sila at wala si Mommy kundi malalagot talaga iyang si Kuya, narinig kong bigkas ni Ma'am Fiona. Sa hindi malamang dahilan, biglang salakay ng selos sa puso ko. Magkatabi si Grace at Brian at sa sobrang lapit nila sa isa't isa, halos magdikit na ang kanilang mga bala. Halika! Lapitan pa natin, muling bigkas ni Ma'am Fiona sabay hatak sa akin palapit sa kanilang kinaroroonan. Tulala naman akong nagpasyanod na lang. Ramdam ng puso ko ang panibugho at parang gusto ko nang ang maiyak. Anang Ma'am Fiona kaya naman napansin kong napabaling ang tingin sa amin ng ilan sa kanila maliban kay Brian na diretso lang ang upo at hindi man lang nag-abalang lumingon sa amin. Nakatalikod kasi siya sa gawin namin kaya hindi niya talaga mapapansin ang paglapit naming dalawa ni Ma'am Fiona. Hello! Join kayo sa amin, nakangiting sagot naman ng isang babae na kung hindi ako nagkakamali, Diane ang pangalan niya. Ang napapabalitang girlfriend ni Sir Harry. Kuya, nandito si Angela, serisong bigkas ni Ma'am Fiona. Napansin ko naman ang mabilisang paglingon ni Brian sa amin kasabay at nang mapansin niya ang presensya ko, dali-dali itong tumayo. Angela! Hi! Gising ka na pala, nakangiti nitong sambit at akmang lalapit sana siya sa akin pero maagap itong nahawakan ni Grace sa kamay. Angela? Siya na ba iyong illiterate niyong ampon? Bigkas nito na halata sa boses ang pang-uyam. Pasimple pa ako nitong tinitigan mula ulo hanggang paa habang napansin kong nagkatingnan din sila Sir Harry at Sir Franco. Illiterate? Watch your language, Grace. Hindi mo kilala si Angela para sabihin iyan, halata ang galit sa boses ni Brian habang sinasabi ang katagang iyon kasabay ng paghablot niya sa kamay niya na hawak ni Grace na siyang dahilan kaya nabitawan siya nito. Para naman akong sinampal sa katotohanan. Illiterate. Ano pa? Ganito pala ang tingin ng babaeng kasama ngayon ni Sir Brian akin.
Isa akong illiterate at ito nga marahil ang dahilan kaya hinikayat ako ni Madam Trixie na mag-aral para hindi ako matahin ng iba. Ngayong narinig ko na ang masakit na salita mula sa bibig ng ibang tao, may dahilan na nga siguro para pagtuunan ko ng pansin ang mga pangarap ko sa buhay. Dahil sa sama ng loob na biglang sumalakay sa puso ko, bago pa nakalapit sa akin si Brian, wala sa sariling napahakbang ako paatras at nagmamadaling tumalikod at halos patakbong umalis. Paano nga ba magtampo at magselos ang isang kagaya kong baguhan sa larangan ng pag-ibig? Heto ako ngayon, nandito sa loob ng kwarto at tahimik na tumatangis. Hindi maampat-ampat sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Para akong isang bata ngayon na inagawa ng laruan na patuloy sa pag-iyak. Masama ang loob ko sa nakita ko kanina sa may swimming pool. Kahit naman siguro sino sasama ang loob kapag makita mo ang boyfriend mo na kausap ang dati niyang karelasyon. Ni sa hinagap, hindi ko talaga akalain na muling makikita si Grace na kasama niya. Akala ko talaga hiwalay na sila ng babaeng iyon. Sa sobrang kaswitan ba naman ni Brian sa akin sa araw-araw na nagdaan, hindi man lang sumagi sa isipan ko na anumang oras pwede pala siyang tumingin sa ibang babae. Sinungaling naman pala eh. Akala ko wala na silang dalawa ng Grace na iyon pero bakit kasama niya kanina? Bakit ang sweet nila, himutok kong bigkas? Wala naman akong kasama dito sa silid kaya malaya naman siguro akong magsalita na mag-isa na parang baliw. Naiinis ako. Gusto kong umiyak. Masama ang loob ko sa nakita kanina at kusang tumutulo ang luha mula sa aking mga mata. Dapat siguro hindi ko na lang nakita ang mga iyon para hindi sumama ang kalooban ko. Angela! Angela, buksan mo itong pintuan ng silid. Mag-uusap tayo, narinig kong bigkas mula sa labas ng kwarto. Si Brian iyon at kanina pa siya kumakatok sa pintuan. Kaya lang wala akong balak na pagbuksan siya. Wala din akong gana na makaharap siya ngayon kasi parang niluluko niya lang yata ako eh. Dapat kung girlfriend niya na ako kahit na hindi ko sinasabi, kusa niya na sanang iniiwasan ang Grace na iyon. Hindi iyong sweet na sweet pa sila habang nag-iinuman sila kasama ng mga kaibigan niya. Angela, please. Buksan mo itong pintuan ng silid. Kung ano man ang nakita mo kanina, wala iyon. Walang dapat na ikagalit dahil friends na lang kami ni Grace, muling bigkas ni Brian mula sa labas. Hindi ko naman mapigilan ang mapaingos. Friends daw. Eh di wow. Masyadong pa, showbiz ang sagot niya. Saka, nakikipag-friend siya sa babaeng iyon na may masama ang tabas ng dila. Sinabihan ba naman ako na illiterate sa mismong harapan ng mga kaibigan niya gayong bago ako napunta dito sa Manila marunong naman akong magbasa at magsulat. Graduate na kaya ako ng elementary tapos nag-aaral na ako ngayon. Gusto talaga akong ipahiya ng Grace na iyon eh. Gusto niyang ipamukha sa akin kung gaano ako kababa kumpara sa kanya. May araw din ang Grace na iyon sa akin. Nakakainis ang babaeng iyon. Ano ba ang ginagawa mo dyan sa loob ng kwarto? Hindi ba't hindi na iyan ang silid mo? Halika na, mag-usap na tayo. Pinaalis ko na sila Grace. Hindi na ako makikipag-inuman sa kanila, kaya halika na mahal ko. Lumabas ka na dyan. Gusto na kitang makita. Huwag ka nang magtampo oh. Ikaw lang naman ang love ko eh, wika pa niya sa habang patuloy sa pagkatok sa pintuan ng silid. Wala sa sariling kaagad ko namang pinunasan ang luha mula sa aking mga mata. Final na ang desisyon ko ngayon gabi, wala na akong balak na makipag-usap sa kanya at dito din ako matutulog sa loob ng kwarto namin ni Manang Alda. Hangat hindi matatanggal ang inis na nararamdaman ng puso ko, hindi ko talaga siya lalabasin. Manigas siya dyan sa labas. Doon na lang siya sa Grace na iyon, tutal naman bagay sila. Mukha naman silang magkasundo eh, kaya makikipag-break na lang siguro ako kay Brian. Tama, iyon na lang ang gagawin ko. Break na lang kami. Bata pa naman ako at magpo-focus na lang ako sa aking pag-aaral. Kung ganitong umiiyak ako ngayon, mabuti pang wala na lang akong boyfriend. Para hindi na ako makakaramdam ng selos. Sa naisip kong iyon, hindi ko na naman namalayan ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko din kasi alam kung kaya ko bang makipaghiwalay sa kanya. Mahirap palang magdesisyong ng hiwalayan dahil ramdam ko din naman ang pagtutol ng puso ko. Eh, love ko nga kasi siya eh. Ayaw ko nga din sana siyang mawala sa akin. Hindi naman din kasi siya nabigo na pasayahin at alagaan ako araw-araw.
Heist, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Ayaw ko din naman kasi ng ganito. Ganito pala kapag love mo ang isang lalaki. Masakit pala kapag nakikitang may kalandian siyang iba. Hindi ko kasi kaya na makikita siya na may kalandiang iba. Ayaw ko ng ganoon. Gusto ko ako lang. Gusto ko sa akin lang ang puso niya. Angela naman. Kanina pa ako dito sa labas. Wala ka na ba talagang awa sa akin? Kung galit ka harapin mo naman ako dahil wala akong balak na umalis dito hangat hindi ka lumalabas dyan. Sige na mahal ko, labas ka na muna dyan. Gusto kong makita ang mukha. Gusto na kitang mahawakan. Please magpapaliwanag ako, promise, muling sigaw ni Brian sa labas. Wala sa sariling kaagad naman akong napairap kasabay ng paghiga ko sa higaan. Bahal siya dyan sa labas. Itutulog ko na lang siguro itong sama ng loob ko. Aalis din naman siguro siya kapag magsawa siya. Saka, may klase pa ako bukas. Ayaw kong humarap sa mga teachers ko na puyat at namamaga ang mga mata ko, no. Bahala na talaga ang Brian na iyan. Gusto kong ipakita sa kanya ang galit ko kaya hindi ko talaga siya lalabasin at kakausapin. Kanina pa ako dito sa labas ng dating silid ni Angela at kumakatok. Kaya lang wala talaga sigurong balak na pagbuksan ako nito ng pintuan dahil kahit na anong katok ko, hindi talaga siya lumalabas. Ang ilan sa mga kasambahay namin dito ay nakikimarits na. Kanina pa sila pabalik-pabalik dito sa may servants' quarter area habang baka sa mga mukha nila ang pagtataka. Kung hindi ko patitigan ng masama, hindi pa alis eh. Kung alam ko lang na magyayari ito, hindi ko na sana inintertain ang mga lintik kong mga kaibigan eh. Hindi nila kasama si Rohan kaya napapayag akong makipag-inuman sa kanila pero hindi ko naman akalain na bigyan iyon ng masamang kahulugan ni Angela. Nakita niya lang si Grace na katabi ko, nagalit na yata kaagad. Sa bagay, sa sobrang sama nga naman ng tabas ng dila ni Grace kanina, pigil ko talaga ang sarili ko na dukutin ang dila ng babaeng iyon para lang hindi na siya makapagsalita pa ng masasama para sa mahal kong si Angela. Hangat maari, iniiwasan ko talagang makaramdam ng insecurities si Angela sa sarili niya lalo na at hindi biro ang mga pinagdaanan niya sa buhay niya. Wala pa rin? Lagot ka kuya. Ayaw ka na yatang makausap, narinig kong sambit ni Fiona. Kanina pa siya sa likuran ko at alam kong wala siyang balak na damayan ako kundi pakikiusyuso lang din ang pakay niya. Ikaw na naman ba ang dahilan kaya napunta si Angela sa may swimming pool? Seryoso kong tanong sa kapatid ko. Napansin kong kaagad na itong nag-iwas ng tingin sabay dahan-dahan na tumango. Kakagising niya lang kasi tapos niyaya ko siya sa may pool. Hindi ko naman akalain na maglalandian kayo ni Grace, nakangiwi niyang sagot sa akin. What? Pati ba naman ikaw, yan din ang iniisip mo? Walang kami ni Grace at wala na akong balak na patulan ang babaeng iyon, pabulyaw kong sagot kay Fiona bago ko muling kinalampag ang pintuan ng silid ni Angela. Kaya lang kahit na anong pakiusap ko, wala talaga sigurong balak na harapin ako ng mahal ko. Mukhang masama talaga ang loob sa akin. Anong walang kayo? Naabutan namin kayo kanina na magkatabi at halos nakayakap na sayo ang babaeng iyon kuya. Kahit na sinong girlfriend, magsiselos talaga sa tagpong nasaksihan kanina. Bahala ka kapag tuluyang magalit sa iyo si Angela, goodbye ka talaga, patawa-patawa pa nitong bigkas na parabang natutuwa pa siya sa mga nangyari. Oh, come on. Shut up. Ang ingay. Umalis ka na nga dito. Kaya hindi ako nilalabas ni Angela dahil nandyan ka eh, naiinis kong bigkas. Sa mga nangyari, pati yata ang tama ng alak sa sistema ko ay biglang naglaho. Hay, nakakairita. Ibang klase pala magselos itong girlfriend ko. Tahimik pero grabe ang epekto sa puso ko. Isinan, sige na nga. Good luck na lang dyan sa'yo kuya. Sana huwag kanyang labasin at kausapin, nang inis pa ring sagot ni Fiona bago niya ako tuluyang iniwan. Muli ko namang hinarap ang pintuan ng silid at kinatok ng kinatok pero wala talagang indikasyon kung pagbubuksan ba ako ni Angela. Tahimik pa rin siya sa loob ng kwarto kaya naman wala sa sariling napasabunot ako sa aking sariling buhok. Hindi na talaga ako ulit. Hindi ko na talaga siya gagalitin. Mas tangap ko po kung magbunganga siya kaysa naman sa ganitong ayaw niya akong kausapin. Nakakatakot pala ang ganito. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Halos isang oras na akong walang ibang ginawa kundi ang nakatayo lang dito sa labas ng silid nang biglang dumating si Manang Alda. Napansin ko pa nga sa mukha nito ang pagkagulat nang makita niya ako. Si Sir.
Ano po ang ginagawa niyo dito? Nagtataka niyang bigkas. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako sumagot. Nasa loob si Angela. Galit yata sa akin ayaw akong pagbuksan ng pintuan, seryoso kong bigkas. Ha? Ganoon po ba? Abat pasaway na talaga ang batang iyon. Teka lang Narinig kong bigkas niya sabay dukot ng kung ano sa kanyang bulsa. Hindi ko pa nga mapigilan ang mapataas ng kilay nang mapansin ko na isang susi iyon. Parang gusto ko ulit sabunutan ang sarili ko dahil hindi man lang sumagi sa isipan ko na may mga duplicate keys pala kaming hawak sa bawat silid ng bahay. Ipinasok niya iyon sa keyhole at presto, bumukas ang pintuan kaya naman nagpatsiuna na akong pumasok sa loob. Dapat kanina niyo pa po ako pinahanap, sir. May susi naman itong pintuan Palagi kong daladala, narinig ko pang muling bigkas ni Manang Alda pero hindi ko na binigyang pansin pa. Dumiretso na kasi ako sa isang single bed kung saan makikita si Angela na nakahiga at payapa nang natutulog. Yes, tinulugan niya lang naman ako samantalang grabe na ang pag-aalala ko sa labas ng sealed na ito. Akala ko pa naman kung ano na ang ginagawa niya dito sa silid, iyon pala tulog na tulog siya. Naku, itong batang ito. Alam niya naman na hindi na ito ang silid niya pero dito pa rin natulog. Sandali lang sir, gigisingin ko, narinig kong muling bigkas ni Manang Alda at akmang maglalakad siya patungo sa payapang natutulog na si Angela pero mabilis ko siyang pinigilan. Huwag na po Manang. Ako na po ang bahala sa kanya. Mukhang nahihimbing na po siya Ako na lang ang magdadala sa silid niya, nakangiti kong bigkas. Kahit naman papano, gumaan ang pakiramdam ko ngayong nakita ko na siya. Sulit naman pala ang paghihintay ko sa labas ng silid na ito. Natupad pa rin naman ang nais ko na masilayan ang mahal ko. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko habang hindi ko maalis-alis ang pagkakatitig sa inosenteng mukha ni Angela. Maayos ko siyang nadala dito sa kanyang bagong silid na hindi man lang nagigising. Mukhang puyat na puyat siguro talaga siya na kahit ang pagbuhat ko sa kanya patungo dito sa bago niyang silid ay hindi niya man lang namalayan. Ibang klase din pala itong magtampo. Hindi niya talaga ako pinagbuksan kanina ng pintuan ng silid. Malaki nga talaga siguro ang tampo niya sa akin kaya ganoon. So, ibig lang sabihin nito, talagang mahal niya ako. Marunong na kasing magselos Sa naisip kong iyon hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng kilig. Hindi ko alam pero masarap din pala siyang magselos. Lalong nagiging kampante ang puso ko na mahal niya nga din ako. Maliban sa malaanghel niyang mukha, hindi ko alam kung ano pa ba ang meron kay Angela at bakit ko siya minahal ng sobra. Ang akala ko talaga dati, si Nicole na ang nakabihag sa puso ko pero mas higit pa itong nararamdaman ko para kay Angela kumpara sa asawa na ng pinsan ko ngayong si Nicole. Mas mahal ko itong si Angela at kung hindi lang dahil sa edad niya talagang pakakasalan ko na kaagad siya Sana lang talaga hindi magbabago ang damdamin niya para sa akin sa pagdating ng mga araw. Alam kong sa edad niyang ito ay magiging curious siya sa maraming bagay kaya nga ginagawa ko ang lahat para walang ibang lalaki na makalapit sa kanya. Mismong ang kapatid kong si Ie ay ayaw kong nakikita silang nag-uusap. Mahirap na baka magising na lang ako isang umaga na nagkakagusto na pala sa ibang lalaki itong si Angela. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Talagang ikamamatay ng puso ko kapag mangyari iyon kaya sa abot ng aking makakaya, poprotektahan ko talaga itong si Angela. Hindi ako papayag na magkakagusto siya sa iba. Akin lang siya. Akin lang ang pinakamamahal kong si Angela. Alam kong kapag mangyari iyon, magmumukha akong selfish pero who cares? Nagmahal lang naman ako at normal lang talaga na ipaglaban ang babaeng minamahal mo. Lalo nang yaon at habang tumatagal, lalong gumaganda si Angela. Siguro kung exposed lang siya sa labas, baka hindi lang si Rohan ang magkakagusto sa kanya Baka lalong dumami ang admirer niya na siyang lalo kong iniiwasan. Ngayong nag-aaral na siya, talagang ipaglalaban ko ang homeschooling na yan. Parang hindi ko din kasi talagang kaya na makita siya na pumapasok sa isang normal na eskwelahan kung saan makakahalibula siya ng iba't ibang klaseng tao. Sa naisip kong iyon wala sa sariling napahaplos ako sa kanyang pisngi. Sobrang sarap ng tulog niya samantalang heto ako handang magpuyat habang hindi inaalis ang paningin ko sa kanya. Wala nang asa na akong balak na umalis sa tabi ni Angela, kaya lang hindi pwede. May narinig kasi akong mahinang katok sa pintuan ng silid, kaya naman mabigat. Ang kilos na bumaba na lang din ako ng kama. Inayos ko pa nga ang kumot ni Angela bago ako maingat na naglakad patungo sa pintuan at binuksan iyon.
What? Paanghil na tanong ko nang mapagbuksan ko ang bunso kong kapatid na si Fiona. May naglalarong ngiti sa labi nito at akmang papasok na sana siya sa loob ng silid nang pigilan ko siya. Saan ka pupunta? Seryoso kong tanong sa kanya. Sa loob. Parang gusto kong tumabi sa pagtulog kay Angela bikas niya at talagang naghikab pa siya sa harapan ko. No. Doon ka sa kwarto mo. Hindi ka pwede dito, seryoso kong sagot sa kanya. Hinwakan ko pa siya sa kamay at tuluyang hinila palabas bago ko isinara ang pintuan ng silid. Mahirap na, baka magising pa si Angela dahil sa kakulitan nitong kapatid ko. Kuya naman. Ang killjoy mo naman. Gusto ko lang naman tumabi sa pagtulog kay Angela Pareho naman kaming babae, ano ba ang bawal doon? Naiinis pa nitong bigkas. Hindi nga pwede. May sarili kang kwarto, di ba? Doon ka, seryoso kong sagot sa kanya. Gusto ko nga dito, kuya. Saka, ano nga pala ang ginagawa mo dito? Hindi ba't may sarili ka ding kwarto, bakit nandito ka? Naiinis niyang tanong sa akin. Kaagad ko naman siyang pinaningkitan ng aking mga mata. Natural, boyfriend niya ako kaya normal lang na nandito ako sa silid niya. Sige na. Alis na. Isturbo ka naman seryosong bigkas ko. Kaagad naman itong nagpapadyak sa inis. Talagang ipinipilit niya ang nais niya. Kuya. Lalong hindi ka pwede dito sa silid ni Angela. Boyfriend ka pa lang at hindi pa kayo pwedeng magsama. Kapag hindi ka papayag, isusumbong talaga kita kay mommy. Saka, alam mo bang nasa pool pa rin ang mga friends mo? Hinihintay ka nila at iyong chicks mo na si Grace, wala pa yatang balak na umuwi. Nagkakalat na nga sa may pool sa sobrang kalasingan, naiinis niyang bigkas. Hindi ko naman maiwasan na magulat dahil sa sinabi niya. Bakit, nandyan pa sila? Hindi pa rin ba sila umaalis? Nagtataka kong tanong. Sa naalala ko, inutusan ko itong si Fiona na paalisin na ang mga kaibigan ko dahil wala na akong balak pang ituloy ang inuman namin. Bigla akong nawalan ng gana dahil nga biglang nagtampo sa akin si Angela. Ayaw pa nga nilang umalis. Hinihintay ka nila nakangiwi nitong bigkas. Naiinis naman akong napabuntong hininga. Hindi talaga magandang ideya na pinapayagan ko ang mga kaibigan ko na pumunata dito sa bahay namin para mag-inuman. Siguro, kailangan ko nang putulin ang nakasanayan namin simula noong college pa na kung hindi sa bar kami tumatambay kapag weekend, dito naman sa bahay. Hindi na yata pwedeng ipagpatuloy ang ganitong routine lalo na at nasa paligid lang si Angela at ayaw ko siyang bigyan ng bad impression sa akin. Sa kwarto mo ikaw matulog at huwag mo nang istorbuhin si Angela dahil nahihimbing na siya, maotoridad at pautos kong bigkas kay Fiona. Napansin kong nakasimangot pa itong tumitig sa akin bago padabog na naglakad pabalik ng sarili niyang silid. Makulit itong bunso kong kapatid na si Fiona pero kabisado niya din kung hanggang saan ang pasensya ko.